Sabi ng iba, mali daw ang doktrinang Trinity dahil hindi daw makikita sa Biblia. Ang totoo po, marami pong references or verses sa Biblia na magpapatunay sa essence ng Trinity. Kaya nga po, mahalaga ang pag-aaral sa Christology, sa pag-aaral sa buhay ni Kristo sa Biblia, sa kanyang nature or sa kanyang role. Yan po papasok ang Christology. At yan po ay dapat nating pag-aralan bilang tayo ay kumilala sa Panginoong Hesukristo bilang Diyos. Ngayon, magbigay ako ng iilang talata na magpapatunay sa essence ng Trinity. Ang sabi dito sa Isaiah 48 verses 12 to 17, babasahin natin ito. Ang sabi dito, Diyos mismo ang nagsasalita dito. Ang sabi dito, "Hearken unto me, O Jacob, and Israel, my called. I am He, I am the first, I also am the last." Sa New Testament, sino ang nagpakilalang I am the first and I am the last? Di po ba si Kristo sa Revelation chapter 1 verse 8 na sinabi ng Panginoon, I am He, I am the first and I am the last. So sa madaling salita, si Kristo pala ang nagsasalita dito sa Book of Isaiah. Ngayon, sinabi pa ng Panginoong Hesukristo dito sa verse 13, "My hand also hath laid the foundation of the earth, and my right hand hath spanned the heavens. When I call unto them, they stand up together." Okay? Sinabi dito na ang Diyos ang naglatag ng pundasyon ng sanlibutan. Ngayon, sa Book of Hebrew, chapter 1, verse 10, sino ang kinikilala ng Ama na naglatag ng pundasyon ng sanlibutan? Di po ba ang kanyang anak na si Kristo? Kaya kung pagdugtong-dugtungin natin ang mga salita ng Biblia, makikita natin ang pagka-Diyos ni Kristo at siya ay umiral na bago pa siya nagkatawang tao. Kaya nga po sa Biblia, sinabi niya na before Abraham was, I am. Ngayon, ang sabi naman dito sa verse 17, "Thus saith the Lord thy Redeemer, the Holy One of Israel, I am the Lord thy God, which teacheth thee to profit, which leadeth thee by the way that thou shouldest go." Ngayon, ang Diyos dito ay nagpakilalang Holy One. Sa Acts chapter 13 verse 35, sino ba ang kinikilala ng mga apostol na Holy One? Di po ba si Kristo? Malinaw dito sa ating binasa na ang Holy One ay nagpakilalang Diyos. Sa madaling salita, si Kristo nga ay Diyos. Ngayon, sa verse 16, dito natin makikita ang essence of Trinity. Bagamat yung terminology ay hindi mo makikita sa Biblia, pero ang kanyang essence ay makikita at maintindihan natin sa Biblia. Dahil ang terminology ay tumutukoy lamang sa espesipikong aral ng Biblia. Ito ang sabi sa verse 16, "Come ye near unto me, hear ye this, I have not spoken in secret from the beginning, from the time that it was, there I am. And now the Lord God and the Spirit hath sent me." Intindihin po natin dahil ang Diyos na mismo ang nagsasalita dito. Tapos mayroon pa siyang tinutukoy na Lord God and the Spirit. So ibig sabihin, alam naman natin na ang Biblia ay nagtuturo na may nag-iisang Diyos lamang. Ngayon, makikita natin dito ang essence of Trinity na may Lord God, may Spirit, at yung nagsasalita na Diyos ay isinugo ng Lord God and Spirit. So yan po ay malinaw ng essence of Trinity. Kaya babalikan natin ang sinabi ni Kristo, before Abraham was, I am. Siya ay umiral na noon pa, mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan, si Kristo ay umiiral na bilang Diyos. At yan ay kinikilala ng Ama, ng mga apostol, at ng mga sinaunang Kristiyano. Kaya magpahanggang ngayon, atin pong itinuturo na may tatlong personang umiiral sa iisang pagka-Diyos. Dahil ang sinabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, "Shema Yisrael Yahweh Elohenu, Yahweh Echad." Ang salitang Echad po ay unified one. Okay, pag sinabi nating unified one, paring dalawa or tatlo na nagkakaisa. Yan po ay malino na itinuturo ng Biblia. So, sa Old Testament pa lang, makikita na natin ang pag-iiral ng Panginoong Hesukristo at makikita natin ang essence ng Trinity, bagamat yung terminology ay hindi natin makikita sa Biblia.